Lono, so ngayon, no, may sasabihin ako, no, may isang tao, may isang tao, gumawa siya ng isang, kumbaga, drawing na lang, ganito na sample. Nag-drawing siya ng isang hindi maintindihan na drawing. Pero para sa kanya, sinadya niya na ganun ang klaseng drawing na kanyang i-guhit o i-drawing. Pagkatapos niya na tapos yung drawing na yun, pinakita niya doon sa maraming mga tao, doon sa mga kakilala niya, pinakita niya doon. Tapos yung mga tao na yun, yung mga nakakita sa kanyang drawing, ay, kumbaga, hinuhusgahan yung drawing niya, sinabihan siya, ang pangit ng drawing na ito. Sino bang nag-drawing na ito? Ang napakapangit. So, siyempre, siya na nag-drawing, siya ang unang masasaktan bago pa man masasaktan yung drawing dahil sa mga salita na nanggagaling sa mga tao na hinuhusgahan ang kanyang drawing na hindi alam ng mga tao kung ano ang kahulugan ng drawing na yun. Ganito ang buhay natin dito sa mundong ito. No? Dito sa atin, ang mga tao dito sa mundo, dito sa atin lang sa Pilipinas, ang sa atin dito sa Pilipinas, mapanghusga ang bawat tao dito sa physical na anyo or sa anong paman na makikita nila sa kanilang mga mata. Hinuhusgahan ka sa iyong itsura, sa iyong pananamit, sa iyong pananalita, sa iyong kapansanan. Yan ang nakikita ng bawat tao sa iyo. Kung paano ka magtrabaho or anuman, hinuhusgahan kanila at sinasaktan kanila. Pinagsabihan kanila ng mga masasakit na kumbaga parang walang preno ang kanilang mga salita. Na kumbaga parang hindi nila iniisip na yung mga salita nila ay parang mga bala ng isang pana na every time na tinitira, tumatago sa puso ng bawat tao. Gusto kong malaman nyo na sa bawat tao na gumagawa nito, hindi ang tao ang inyong unang nasasaktan yan at tinitiran yan, kundi ang Diyos. Ang Diyos ay siyang may lalang sa atin. Siyang may lalang sa atin, siya yung nagdidikta na ganyan ka, na ganito ka, sinuhusgahan ng bawat tao. Sinong una mong hinuhusgahan at sinasabihan ng mga masasama na mga ganyan? Ang Creator, ang gumawa sa taong yan, ang Diyos. Hinuhusgahan mo siya dahil sa kanyang kapansanan. Hinuhusgahan mo siya dahil sa kanyang pananamit, sa kanyang pananalita, dahil sa kanyang kung ano mang meron siya sa mga bahay o anuman. Gusto kong malaman nyo na ayon dito sa Biblia, ang sinabi dito, I am against you. Kaaway ko kayo. Every time na ginagawa nyo yan, hindi kayo sa tao nakikipag-away, kundi sa Diyos. Ang Diyos ang sinasabihan nyo ng mga masasakit at masasama. Ang mga salita na lumalabas sa inyong bibig na mga masama ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway na siyang kumukontrol sa inyo, na siyang naghahari sa inyong puso kung paano kayo inuutusan magsalita na ganyan, na mga masasamang salita. Kaya nga sinasabi ko, di ba, kung kayo, pinagsabihan kayo ng mga masasama ng inyong mga kaaway o kahit sino ng mga tao, hinuhusgahan kayo, wag na wag kayong gumanti. Ayon dito sa kasulatan, ang Diyos ang siyang gaganti at siyang magbabayad. Wag niyong ilagay sa inyong kamay ang batas, kung kumbaga, yun ang pagkasabi. Isa Diyos nyo yan. Kasi ang lahat ng bagay dito sa mundong ito may hangganan. Pagkatapos natin mamatay dito, haharap tayo sa Diyos according mismo sa sinasabi dito sa kasulatan, dito sa Hebreo. Pagkatapos mamatay ang isang tao is judgment, paghahatol, hukom. Kaya kung papatulan mo ang mga taong nagsasalita, nagsasabi ng masasama laban sa iyo, talo ka. Talong-talo ka. Maniwala ka sa akin. Kasi yung mga tao na yan, kinukontrol yan ni Satanas. Wasakin ka.
Kung papatulan mo yan, talo ka talaga. So gusto kong malaman nyo na kayong mga tao, mag-ingat kayo sa mga pananalita na lumalabas sa inyong bibig. Kasi dyan, or yan ang dahilan na kayo ay madudumihan. Kasi nga hindi ang pumapasok sa bibig na tao na yung mga pagkain ang nakakarumi sa isang tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Yung mga salitang masasama na hindi galing sa Diyos, hindi galing sa banal na espiritu, kundi galing mismo sa mga demonyo kay Satanas, na siyang kumukontrol sa isip at puso niyo, na ito sabihin mo sa ganitong tao na ito, ganyan. Ikaw ay ginagamit ni Satanas, nagiging instrumento upang wasakin ang isang tao. Kaya, ang una niyong kinakalaban sa mga ganitong sitwasyon, ang Panginoon. Anong sabi ng Diyos dito sa sulat ni Jonathan? Bago kayo usigin o bago sa inyo magagalit ang mga tao, sa akin una sila galit o sa akin una sila umusig bago sa inyo. So sa ginagawa nyo yan, hindi nyo sa tao unang ginagawa yan, kundi doon sa Panginoon. Kaya mag-ingat kayo sa mga salita na lumalabas sa inyong bibig bago nyo bibitawan ito. Kung sino ang masasaktan yung una, ang tao ba o ang Panginoon? Lahat ng ginagawa ng isang tao laban sa kanyang kapwa na mga masasama, doon nyo yan unang tinutumbok or tinitira or tinatapon sa Panginoon bago dadapo yan sa tao. Ayon doon sa sinasabi doon sa kasulatan sa Nahum, at ayon, sulat ni Nahum, I am against you. So mag-ingat po tayo sa mga pananalita na lumalabas sa ating bibig. Baka itong mga bagay na ito, itong mga bagay na ito ay siyang magpapahamak sa atin pagdating sa dulo, pagdating sa katapusan ng mundo, ng buhay natin. For judgment, baka masurpresa ka na lang na ganito, ganyan. Ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa kasulatan, kahit sinong magsabi na baliw ka, delikado ka na babagsak sa impyerno or ano pa man yun. So klaro po yan ang sinasabi dito sa kasulatan. So mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.